Record. Recording in progress. Magandang gabi. Welcome. Ayusin natin yung ating camera. Bakit nakatingala siya? Okay. So, let me just go ahead and pull out my may mahiwagang Canva, no? May mahiwagang Canva natin eh. Welcome everyone dito sa ating 5-day Facebook Ads Challenge. My name is Clarence. You can call me Hill or Renz, whatever. I don't mind. Welcome everyone. Si Miss J, si Miss Dolly, Edita, Haron, Hemery, Isabel, Joshua, Joshua Garcia. Ito ba yung artista ba to? Baka mamaya may artista tayo dito nakapasok. Jovelyn Kim, Christine Francisco. Ikaw ba yung friend ko sa FB? Miss Christine. Anyhow, so si Isabel, si Luke, Macario, Michael, Rodel, Sandra. Good evening sa inyo guys lahat. You guys can hear me loud and clear? Type yes in the chat if you guys can hear me loud and clear. Yes. Okay, very good. So, ayan, si Rodel, si Macario, si Michael, Christine, Francisco. All right, so I'm gonna share my screen so that you have a context or an idea o kung ano enroll nyo dito, what are gonna be the lessons. CP lang, cellphone lang gamit mo, Macario, it's okay. Wala namang problema. However, if you really want to follow the tutorials, you can watch the replay naman. No? So, wala namang problema doon. Kung wala po kayong laptop, problema po yan, Sir Macario. Kasi mahirapan po kayo makasunod kapag cellphone lang po yung gamit ninyo. No? So, I would suggest invest po kayo sa laptop or PC so that you can follow the step-by-step guide. No, hindi ko tatanggapin yung wala po kasi akong laptop, wala akong PC. Because I'll give you a little bit of context. Nung nagsisimula ako, wala akong laptop, wala rin akong PC. Literally, cellphone lang yung gamit ko. And then, ang ginawa ko, naging resourceful ako. Pumunta ako sa computer shop, nag-rent ako ng computer, ng PC, pinag-aralan ko. Okay, yung Facebook ads or yung Meta ads. Pinag-aralan ko sa computer shop, and by the time na nagkaroon ako ng budget, binili ko yung PC, second hand na PC, from the computer shop, the same computer shop na nirarentahan ko per hour nung nag-aaral ako. So, hindi ko tatanggapin yung hindi ako matututo kasi wala akong PC or wala akong laptop. Again, be resourceful. So, kung medyo direct yung pagsalita ko, that's basically it. Kasi, anong tawag dito? Wala. Tatanggapin na lang ba natin? Wala tayong laptop, wala tayong PC. Again, nagsimula ako, cellphone lang din ang gamit ko. So, but if I were you, if you're going to watch it sa anong tawag dito sa computer shop, since email nyo naman yung gagamitin nyo sa pag-login dun sa dashboard, mapapanood nyo naman yung replay. So, walang problema doon. Kahit na nasa computer shop kayo nanood ng replay. Okay? So, let me just welcome everyone yung kapapasok lang, and then I'm gonna share my screen. Let me know guys if you can see it. Kikita ba? Okay? So, I hope nakikita. Type yes in the chat kung nakikita. Yes, okay. Si Joshua. Ayan. So, mukhang may artista tayong kasama dito. Anyhow, so ano nga ba yung matututunan nyo in the next 5 days, no? Let's start with the business setting overview. Marami kasi yung nagkakaroon ng, anong tawag dito, ng kalituhan, no? Nalilito sila between Business Portfolio, Ads Manager, and Meta Business Suite. No, so isa-isahin po natin yung tonight and how you can be able to get access, the proper access for your clients if you're a media buyer, and for your if you're a business owner, how you can give access to someone outside your organization
and be able to give them the proper access sa business portfolio po ninyo. Ituturo ko po siya tonight. That's business setting overview day 1. Okay. Day 2, understanding the campaign objectives, no? What are the different campaign objectives? How the Facebook auction works? Paano kayo china-charge ni Meta in terms of your budget? Pag-aaralan po natin yun on day 2, no? On day 3, the different campaign setup, no? We're gonna set up your campaign from scratch. No, basically ang tawag dito, most likely karamihan sa inyo alam na to, pero for those of you na nagbo-boost post pa rin, so I'm gonna show it to you from scratch. Okay? Day 4, understanding the Facebook ads metrics. So ano nga ba yung mga metrics na babantayan niyo when running Facebook ads? Kasi maraming tao or maraming nag-a-ads na hindi naiintindihan yung kanilang metrics. Paano mo siya babantayan? Anong numbers yung babantayan mo? Or yung mga reporting column sa Ads Manager para magkaroon ka ng magkaroon ka ng clarity kung what metrics are you going to watch when optimizing your campaign. Day 5, the ultimate Facebook ads calculator, no? How you're going to calculate your customer acquisition cost, no? Hindi lang kasi importante yung ROAS, no? Yung ROAS, yes, okay lang din naman, pero you need to be able to understand how much are you willing to pay for every customers acquired. No, so you need to be calculating or computing your CAC or yung customer acquisition cost, no? So let's see kung sino yung mga nandito sa Zoom. For some of you, baka nag-advanced training na. I believe, ang tawag dito, normally kasi pag ganito, nagkakanta ako ng live training, yung iba nag-advanced training na doon sa dashboard na panood na nila yung mga lessons. So this is your opportunity, guys, to ask questions later on after po ng ating discussion. So ang tawag dito, so hopefully the rest of you guys have been able to access the dashboard. Nagbigay na kami ng instructions sa email niyo nung nag-enroll kayo sa amin, the day nung nag-enroll kayo sa amin. Kung wala kayo na-receive na instructions via email, we're gonna be sending another email after this live training session. So stand by. Our training will end for about 8:30, 8:45. Then by 9 p.m. we're gonna be sending you another email para nandun yung instructions on how you can be able to access your dashboard. How long is the training each day? At least 1 hour per session per day. Yan. Mag-reply na lang po ako bukas. May laptop na po ako sa laptop. Yes, okay. No problem po, Sir Macario. And ang tawag dito, yes, mas maganda talaga meron kayong laptop or PC para makasunod kayo. Kung hindi nyo naman masundan yung tonight's session, again, recorded naman to, may replay naman to. Lifetime access naman yung replay, so wala pong problema, no? Anyhow, so among you here na naka-join dito sa live training session, let me know, guys, in the chat, who among you here are business owners? Type number 1 in the chat. If you're a business owner, type number 1 in the chat. Si Michael, si Kim, si Rodel, si Joanne, Isabel. Ayan, marami tayong mga business owners dito. Si Jovelyn. Number 2 naman, type number 2 if who among you here ang aspiring media buyers, no, or Facebook ad strategies or freelancer specializing Meta ads. Type number 2. Si Joshua, si Sandra, si Jay. Number 2, yan. So meron tayong mga media buyers dito. If you don't know, guys, media buyers, ang media buyer po is same as Facebook ad strategies, digital marketer, Meta ads expert, pare-pareho lang po yun. Isa lang yun. Parang katulad ko lang din yun. Kumbaga parang gusto nilang maging media buyer. So I consider myself as a media buyer. So for those of you na hindi alam yung word na media buyer. Anyhow, so among you na nag-type ng 1 and 2, sino dito ang alam lang is boost post? Type number 0 in the chat. Sino lang yung alam is boost post? As in, wala talagang idea about Meta ads. Nag-boost post lang. Yan, si Miss Christine, si Michael, si Isabel, Macario. Ayan, so gamit lang cellphone. Pag nakita na nag-post sila sa page, tapos sabi nila, ay maganda tong post na to, i-boost ko kaya. Kasi sabi ni Meta, boost this post and you'll get to reach more people. Ayan, among you na nag-type ng 0,
paunahan sa chat, sino ang naka-laptop or PC? Type me in the chat. Sino ang naka-laptop or PC? Yan, si Miss Isabel. Sino nauna? Ay, nauna si Rodel. Nag-type ng Miss Rodel. Akala ko si Isabel. Sorry, Miss Isabel. Nauna si Rodel Soriano. Yon, Sir Rodel, you are the lucky winner tonight because right now, I'm gonna navigate your device and then we're gonna check if you already have a business portfolio. Kapag wala pa, we're gonna create one and I'm gonna be the one doing it for you. Okay ba yon, Sir Rodel? You can simply share your screen and then I'm gonna navigate your device and see if there's a business portfolio installed already. Kapag wala pa, gagawin kita from scratch. Okay, Sir Rodel, you can share your screen. There you go. I hope you're using Windows kasi pagka Apple or Mac, medyo mahihirapan tayo. Pahinga ko ng remote control access. Approve mo lang siya. There you go. Mukhang okay naman siya. So, medyo maliit lang yung ano mo. Remove natin yung mga tabs, no? Mag-iwan lang tayo ng Facebook lang. Okay lang ba, Sir Rodel? I-unmute din kita para kung may gusto kang sabihin, pwede kang magsalita. Ayan. Yun. So, Sir Rodel, hello, check mic. Pwede ka Hello. na Yan, okay. So, remove natin, sir, lahat ng tabs sa taas. Tapos, mag-iwan lang tayo ng Facebook lang. No? Okay lang? Okay po. Okay, so, yan, may Shopee ka, may TikTok. Mukhang madami kang madami kang business. Ayan. So, help me out. Buksan natin yung Facebook mo. Ayan. Medyo maliit yung ano mo Teka lang. Pwede mo i-control plus para medyo lumaki. Masyado maliit sa part. Control plus. Yan. So, 110. Yan. Tapos, punta tayo sa facebook.com. Yan. Tapos, remove ko lang ito. Ito. Para malinis tingnan. No? Okay. Tapos, remove natin yan. Yan. Tapos, tingnan natin dito sa profile mo. Alin dito yung page na i-run mo na ads? Marami ka dito. Alin dito? Doggy scare po. Alin? Yung? Doggy scare. Ito. Ito, MDC. Po, yes. Okay, good. Yan. MDC. And then, what we're gonna need to do is to go to MetaBusiness. Sorry. Yung isa po, yung Madre de Cacao official. Ito. Yes, yeah. Okay. So, we're gonna need to go to Meta Business Suite. Okay. Tapos, we're gonna check if you already already have a business portfolio. So, tingnan natin yung Ads Manager and then Campaigns. And it looks like meron ka ng ad account. Yun nga lang, wala, you need to verify your payment method. Let's fix this later on. I'm just gonna check. Yung gamit ko po na ad account is yung isa dito sa taas. Ito po, yun ang sa baba. Yan. Ito, Madre de Cacao Doggy Scare. Working po yan. Okay, so ibig sabihin, meron ka na palang business portfolio. Itong RAJS online store. Ibig sabihin, existing na siya. Maybe you kumbaga parang tinreat mo tong RAJS or Raj online store as Facebook, hindi po siya Facebook page. This is your business portfolio. The one below it, Soliano Rodel, that's your personal ad account. Okay, yes. The two here na nakikita mo, Doggy Scare ADC, Madre de Cacao, that's basically the ad account inside the Raj online store. So since you already have a business portfolio, we're not gonna create a new one, but we're gonna continue the Madre de Cacao Doggy Scare na ad account name or ad account. So for those of you guys na wala pang business portfolio, this is how you do it. Kung paano ko siya ni-navigate kanina, so di ba pumunta ka ulitin natin from your personal account or yung personal profile, ang ginawa ko is sinwitch ko from
personal profile to the Facebook page. So click ka lang ng drop down dito and then i-click mo yung page mo and then mapupunta ka sa page mo and then you're gonna need to click Meta Business Suite, no? And then malalaman mo kung may business portfolio ka na or wala pa. I-click mo tong Ads Manager and then i-click mo tong campaigns. Pag nakita mo dito sa drop down, pag kinilik mo tong drop down, no? At meron ka na nakikita dito na business portfolio, ibig sabihin nun, nakapag-create ka, hindi ka lang aware o na parang you you tend to ignore or to tend to create that business portfolio na hindi mo na mamalayan. Meron ka na palang business portfolio. So, kung wala ka pang business portfolio na nakikita dito, as in yung nakikita mo is yung personal account mo lang, ang gawin mo lang is create a business portfolio, click mo lang yun, and then just fill this out. I-fill out mo to, yung pangalan ng business portfolio mo, pangalan mo, and then email address. Makaka-receive ka ng notification sa email mo via social tab. Pag nagbukas ka ng email mo, nandoon yan sa social tab yung confirmation ng Meta. But since meron ng business portfolio si Sir Rodel, what we're gonna need to do is to continue yung meron siyang ad account. So, let's switch tayo sa ad account dito. Okay? So, tingnan natin mukhang mga nakapatay naman yung ano niya dito, mga campaigns. So, ito na yung ad account mo for your business. Now, there are 3 ways on how you can be able to access someone's business portfolio. So, dito mo siya makikita itong gear icon. Ang tawag ko dito, gear icon or mas kilala sa business settings. No, click mo tong business settings, mapupunta ka dun sa pinaka back end nung business portfolio mo. So ito siya, mapunta ka dito. Ito yung pinaka dashboard mo ng business portfolio mo. Now, there are 3 ways on how you can be able to give access to someone's business portfolio. The easiest one is via people. Now, what you're gonna need to do is, let's pretend that I am the media buyer and Sir Rodel would be my client, no? So, let's assume na si Sir Rodel, ang tawag dito, hinire niya yung services ko. So, ang gagawin po ni media buyer, hihingi siya ng access doon kay client. Okay? So, ito yung dashboard ni client. So, ang gagawin natin is pupunta tayo sa invite people, tapos i-add ko yung sarili ko dito. No? So, virtual tribe solutions at gmail.com. So, this is my agency email. So, I'm gonna click next. And then there are 2 access na pagpipilian mo, partial access and full control access. So for the sake of this demonstration, I'm just gonna select full control para mas madali ko siyang na-navigate later on. So kung hindi nyo kilala yung tao, you can just give them a partial access. Pero kung medyo okay naman, may kilala nyo naman yung tao na i-add ninyo, so you just give them the full control or temporary full control lang and then you can just switch it later. So click na natin yung next. And then bibigyan mo siya ng asset. Kung ano yung mga asset na ibibigay mo, is it the Facebook page? Is it the ad account? So, missing permission. So, Facebook page. So, kunyari, bigyan niyo lang ako ng partial access. Pwede naman yun eh. So, yan. Partial access. And then, ad accounts. Since may ad account na siyang ginawa, ito yata yung kanina. So, may dalawa siya kasi kaninang ad account eh. So, these are your assets. So, pwedeng bigyan niya ako ng partial access. No? And then pixels, kung meron siyang pixels. Mukhang may pixels naman si Sir. May website ka ba, Sir, Rodel? So, Yes, meron po. yan. Before. Pero Ayan. hindi na siya running ngayon. Okay, so anyway. So, dalawa mo na yung bibigyan ko, dalawang asset mo na hihingin ko. So, I'm gonna click next. And then, I'm gonna send invite to my email. No? So, yan. So, almost finished. Verify your account. Paki-verify po, Sir Rodel, yung iyong account. So, this time, magna-navigate ako dun sa mismong email ko para check kung pumasok na yung email. Normally, pumapasok yan sa social tab. No? Send text ka, Sir Rodel, dun sa number na nakalagay na yan. Okay, sige po. Okay? So, wala pa. Hindi pa pumapasok yung request mo. Wait lang po. Hindi ko po ma-receive yung OTP.
Pero ano naman yan, active pa naman yung number na yan. Opo, active po. Okay. So baka na traffic lang, nasa EDSA, alam mo naman ngayon, magpapasko. Ayan, Medyo traffic. mahina po kasi yung ano namin dito, signal. Oh, yung invite mo nga, hindi pa pumapasok eh. Parehong na Ito na. traffic. Oo. Input ko na sir. Input mo na. Na traffic kasi wala pa nga pala yung yung OTP. There you go. So, check natin kung pumasok na sa akin. Importante ito guys kasi uh, this is the proper way of giving access to someone's business portfolio. Click mo yung done, sir, no? Yung invite mo hindi pa pumapasok sa akin. Uh, virtual5solutions@gmail.com. Ayun, pumasok na. Wait lang, sir, ha? Login lang ako. So, 1 second. Continue, accept invitation. Mag-login lang ako, sir, ha? Wait lang. Okay. Naglalagin na ako. Normally sa ano yan, sa social tab siya papasok. So makikita nyo dito, napasok na ako. I'm gonna stop sharing you first para makita nyo sa end ko, no? So ito po itsura niyan. No? So automatically mapupunta ako doon sa Meta Business Suite ni Sir Rodel. So ibig sabihin may access na ako doon sa Meta Business Suite niya. Ngayon, I'm gonna show you guys the second way of getting access. Okay, so pa-share ulit ako sir nung ano mo, nung screen mo. Miss Isabel, balikan ka ta later on ha. Pahingi ako ng remote control access. Ayan, so basically pag ni-refresh mo kasi to, makikita mo dito na kasi no activity pa ako dito eh. Di ba? Pero i-refresh natin. Tingnan natin. So, pero may access na ako doon sa page niya. Ayan, so ayan, no activity pa kasi wala pa akong ginagawa doon sa page niya. Ngayon, the second way of getting access is via asset. Okay, ibig sabihin, yung yung specific asset lang yung hihingin ko sa kanya. Kasi since meron siyang dalawang ad account dito, yung Doggy Scare ADC tsaka yung Madre de Cacao Doggy Scare. Ang gagawin ni si Rodel is, ang ibibigay niya lang sa akin is yung asset niya lang, which is yung ad account lang na to. So, kopyahin nyo to sir, yung ad account ID na yan. Tapos send mo yan sa chat box dito sa Zoom. Yan, kopyahin mo yung ID na yan and then send it over sa chat. Okay? Ibig sabihin, yan lang po yung hihingin kong access. Okay? Send mo dyan sa Zoom. If you stop sharing kita para makita mo yung yung chat box. Yan. Okay? So, yung chat box sir, nandiyan dyan sa Ika na po. dito sa Zoom mismo. Yan, okay. So, pupunta ako dun sa ad account ko. Wait lang ay dun sa business portfolio ko. Para makita nyo kung paano siya ginagawa. 1 sec. 5S. Okay. So, I'm gonna share my screen. So, this time makikita nyo na yung business portfolio ko. Okay? Now, business settings. Pupunta ako dun sa business settings. Kasi hihingi ako ng access using only the ad account ID na binigay sa akin ni Sir, ano pangalan nito? Sir Rodel. So, ito na yung business portfolio ko. So, ang gagawin ko is kukunin ko yung ad ID na binigay niya sa akin dito sa Zoom. Copy.
And then what I'm gonna do is, I'm gonna click the add button and then request access to an ad account in another business portfolio. So i-click ko yung pangatlo na yan. I'm gonna place the ad account ID here and then I'm gonna click next. And then it's either hingi ako ng partial access or full control. For the sake of this demonstration, I'm just gonna hit full control and then confirm. Yan po yung pangalawang way of getting access. Now, makikita yan dito ni Sir Rodel sa end niya. Sige, share mo ulit yung screen mo. Okay? So, pahingi ulit ako ng access, remote control access. Ayan. So, normally, dito yan papasok sa requests. Itong part na to. Medyo naghang yata yung hindi gumagalaw yung mo. Ayan, dito siya papasok. No, hindi mo na siya makikita dito. Wala lang request na pumasok dito. Kasi nga, meron na akong access ng buong business portfolio niya. Pero normally, kung halimbawang ang hingin mo lang na access or yung asset is yung ad account, kasi magkakaiba ng ID yan eh. So itong ad account na to, may sarili siyang ID. Okay? And then yung page mo, may sarili siyang ID. Magkakaiba ng ID yan eh. No? Tapos yung halimbawa, may pixel ka, itong nasaan yung pixel mo dito? Itong data sources, data sets and pixels. Ayan o, halimbawa ganyan, magkakaiba ng pixel ID yan. Okay, these are we called assets. Now, these are your assets, yung mga nasa gilid na yan. So basically, that's the second way of getting access. The third way of getting access is via partners. So makikita mo dito, nandito na yung business portfolio ko. Okay? But for the sake of this demonstration, di ba kanina kasi, nabigyan mo na ako ng partner access. For the sake of this demonstration, I'm just gonna remove myself here and then we're gonna start from scratch by giving me access dun sa business portfolio mo using the business manager ID. So what I'm gonna do is I'm gonna remove myself here. Saan mo siya makikita? Dito siya. Sa 3 dots, remove from business portfolio, and then remove partner. Okay? So, and then iulitin natin, ipapasok natin dito as partner. Ang gagawin ko naman is ibibigay ko sa iyo yung aking, anong tawag dito? Ibibigay ko sa iyo yung business manager ID ko. Okay? So what I'm gonna do is I'm gonna send it over dito sa chat. Okay? And then, copy mo lang yan, sir. No? Copyhin mo lang yung business manager ID ko. And then, ituturo ko sa iyo kung saan mo ilalagay. And copy that one. Kapag na-copy mo na siya, i-click mo yung add button sa taas, yung top right, yung kulay blue. Sa pinakataas. Yan. Click mo yan, tapos give a partner access to your assets. Yan. Tapos i-paste mo dyan yung business manager ID ko. And then click next. And then, kung ano yung ibibigay mo sa aking asset, pwedeng Facebook, pwedeng ad accounts. Yan. So, i-select mo lang tong, yan. So, for the sake of this demonstration, kunyari, partial muna. Bigyan mo muna ako ng partial access. Tapos sa ad accounts, pwedeng, yan, full control. Yan, pwedeng ganun. So, assign assets. Yan po yung third way of getting access or giving access to someone para makapasok sila sa iyong business portfolio. Okay? So, anong pagkakaiba nitong business portfolio sa Ads Manager at sa Meta Business Suite, no? So basically, itong nakikita nyo ngayon ditong ito is yung dashboard mo ng business portfolio mo. Ito yung dashboard mo. Okay? Yung Ads Manager mo is nandito, ad accounts. No, pag kinilik mo tong ad accounts, ito siya, meron siyang Doggy Scare, meron siyang Madre de Cacao na ad account name. So, pwede mo siyang kasing palitan, pwede mo siyang i-rename. Paano mo siya i-rename? Click mo lang tong 3 dots, tapos click mo lang tong edit, and then pwede mo siyang i-rename dito. Okay? So, ito nga Doggy Scare ADC na to, pwede mong lagay ito, do not use. Kaya lang, hindi natin kung ma-edit natin. Pwede mo siyang i-edit, do not use. Yan, so pwedeng ganun. Okay, para hindi ka malilito.
Tapos ito na yung gagawin mong add account. Tingnan natin kung mayroon na akong access dun sa ano, wait lang. So, yun, meron na akong access dun sa ad account mo. So basically, ganun lang po siya guys in terms of giving someone's access. So ano nga ba yung pagkakaiba nito sa Meta Business Suite? Bukas tayo ng Meta Business Suite. Ayan siya. So pag ito yung page, parang pinaka-profile page ng ano mo, nung page mo. Pag kinilig mo tong Meta Business Suite, dito mo makikita yung ang gamit nito is dito mo makikita yung inbox. Ibig sabihin dito, dito ka magre-reply sa mga messages na pumapasok. And makikita mo dito all messages. Ibig pong sabihin, all messages, including Messenger, no? Including Instagram, including WhatsApp. Kung meron kang WhatsApp na kinonek at kung meron kang Instagram na kinonek. Tapos yung mga Facebook comments, dito mo rin siya makikita at saka Instagram comments, nandito rin siya. Okay, now the thing is, wala siya nakakonect na Instagram. That's the reason why wala tayong nakikita ditong Instagram. Pero pag kinilig mo tong all messages, nandito lahat ng mga messages nung page mo. Now, if you happen to go here sa planner, ito yung madalas na ginagamit ng mga social media managers. Itong Meta Business Suite. So pag kinilik mo tong month, ibig sabihin dito ka pwedeng mag-create or mag-schedule ng post mo. Halimbawa, tomorrow is 16, so i-click mo lang tong plus sign. According to Meta, 1800, ibig sabihin that's about ano ba yan? 8 o'clock yata. 13, 14, 15, 16, 18, 6 p.m. 6 p.m. So, according to Meta, 6 p.m. daw yung pwede mong schedule na post for tomorrow kasi this is the recommended time ni Meta to post, 6 p.m. So, i-follow mo lang yon. And then, ito ang pagkakaiba nito is more on posting ka dito kasi. More on scheduling your post dito sa Meta Business Suite. So, click mo lang tong save and then add photo ka lang dito, tapos hanapin mo yung photo na gagamitin mo, lagay ka ng text, and then schedule mo lang, di ba? Pwede mong schedule for later o pwede mong i-publish na right away. So ito yung gamit ng Meta Business Suite. Okay, ang Ads Manager naman is under the business portfolio. Okay, ito yung Ads Manager na gagamitin mo. Huwag mong gagamitin itong personal ad account mo. Ito yung Soliano Rodel. Bakit? Kasi this is ito yung pinaka mother ad account mo eh. So you have to protect the mother ad account at all cost. Bakit? Kasi pag na-disabled itong personal ad account mo, mahihirapan ka na mag-create ng business portfolio. Okay, so you have to make this, you have to keep the personal ad account active, no? Para matag ka ni Meta as good advertiser. Ibig sabihin, hindi ka pasaway na advertiser na na boost lang ng boost saka walang pakialam sa rules and regulations ni Meta. So ano nga ba yung nangyari or paano ang itsura niyan in bird's eye view? Okay? So let me know guys if you can see my whiteboard. Okay, so wag niyo munang dodrawingan, ako muna magdodrawing, no? So I'm gonna pause yung ano. So you guys can see it. Type yes in the chat if you can see it. Okay, sabi ni Joshua, yes, you can see it. So basically, ito yung nangyari guys, no? Para hindi kayo malito. So ito yung personal profile, personal FB ni Sir Rodel. Okay. Now, yung personal ad account na sinasabi ko sa inyo, nasa baba niya. Ganyan, no? So, ito yung personal ad account niya, yung sinasabi ko sa inyo na wag yung gagamitin. Yung, ano yun? Soliano ba yan? Soliano Rodel. Ito yung personal ad account po ni Sir Rodel. Ngayon, yung ginawa po natin is a business portfolio under it. No? So, ganito po yung nangyari. So, ito po yung business portfolio ni Sir Rodel. Meron siyang isa, di ba? Ano? Raj ba yun? Raj Online Shop. Tama ba yun?
Yes, tama po. Trudge Online Shop. Di ba? Ito yung business portfolio niya. Tapos, dun sa business portfolio niya na yan, gumawa tayo ng ad account. Or meron siyang isang ad account, dalawang ad account doon. Yung isa disabled. So, ganito yung itsura niya. Tapos, ano siya, di ba? So, ito yung disabled na ad account para may kinalaman sa sa disabled. Ito yung may kinalaman sa payment method. Ang baliktad, disabled. Disabled, yan. So, hindi siya gumagana. Tapos, meron tayo yung Madre Kakaudi kanina. Ito siya. So, teka lang, palitin ko lang to para, ano. Yan. Tapos, ito namang isa. Ito yung isang ad account. Ad account 1. Paalala ko lang ng ad account 1 ha, para makasingit pa tayo. Mahaba kasi pag may yung Madre de Cacao eh. So, ganyan siya, di ba? Tapos, the reason why, guys, I want you to separate the personal ad account doon sa business portfolio ninyo sa ads manager na gagamitin ninyo. Kasi you have to protect this ad account at all cost. Kapag na-disabled po kasi ito, mahirapan na kayong makapag-create nitong business portfolio na to. Bakit? Kasi, ganito po kasi yan. The reason why, ah, anong tawag dito? Pinapahiwalay ko kasi you can create multiple ad account under one business portfolio. Ang gagawin mo dyan, yan, pwedeng maging ano kasi ito eh. Pwedeng maging ad 2, no? Tapos ito kasi pwedeng maging ad 3. And so on and so forth. So ibig sabihin, you can create multiple ad accounts in one business portfolio. Parang ganito na magiging itsura niya. So, masyadong teka lang, para mas ano natin na. So, ganyan yung magiging itsura niyan. Ayan. So, parang yung magiging itsura niya. So, ang kagandahan po dito, kapag meron kang business portfolio, ito yung business portfolio mo, yun nasa taas. Business portfolio. Yan yung business portfolio mo. Ang kagandahan po kasi dyan, you can create multiple business portfolio. Yan. So, mga anak yan. So, ito, pwede mo ng business portfolio, business manager number 2 na siya. Diba? Tapos, kunyari, add number 1, add account 1, add account 2, add account 3, add account 4. So, ganyan po siya. Add account 2, add account 3, yan. So, that's BM number 2. Tapos, pwede kang gumawa pa, isa pa. Diba? So, may multiple business managers ka na pwedeng gamitin. So, pwede ito, business manager 3, and so on. Diba? So, ano yan, multiple businesses yan na pwede mong hawakan under your personal account. So, ganito po siya karami. Bakit? Kailangan natin ng ganyan. Kasi ganito yan. For example, wag naman, itong ad account na to, di ba alam natin na disabled? Di ba? O dilipat ka lang dito. Di ba? Yung dun sa buhay na ad account, yung Madre de Cacao kanina na, anong tawag dito? Na ad account na existing na naabutan natin. O di na disabled ulit to. O dilipat ka dito. Di ba? Na disabled ulit to. O dilipat ka dito. Di ba? Na-disabled yung buong business portfolio mo. O di meron ka pa. Di ba? O na-disabled yung buong yan. O yan, lipat ka ulit. Ibig sabihin, meron kang multiple assets in place na magbibigay sa iyo ng anong tawag dito, advantage to advertise longer. Hindi yung kapag na-disabled to, patay na, wala ka ng chance, kundi mag-create pa ng another, what? Personal profile. So, ibig sabihin, para hindi ka na mag-create ng another personal FB, you need to create business portfolios para magkaroon ka ng multiple assets in one place. Okay, I've learned my lesson when I was just starting out. Kaya ngayon makikita mo yung Clarence Hill. Meron yata akong 3 profile sa Facebook. Kasi yung dalawa doon is disabled. Ibig sabihin, hindi na ako makapag-run ng ads. Isa na lang ang buhay na personal account na pwedeng nalagyan ko ng business portfolio. So, ganun po yung reasoning ko kung bakit kailangan nyong naka-separate yung inyong
Personal ad account. By the way, guys, pag nag-boost kasi kayo ng nag-boost kayo ng post, ang ginagamit niyong automatic doon, ang default noon is yung personal ad account po ninyo. Okay? You have to treat that as para siyang ano, ang itsura nun is para siyang townhouses yung ano mo, yung business portfolio mo. So ano ba itsura ng townhouses? Ganito po yung itsura ng townhouses, di ba? So yung townhouses is magkakadikit na bahay, parang ganyan siya, di ba? So magkakadikit na bahay na dire-diretsong pa ganyan. No, ang business portfolio mo is pareho lang siya. Ito yung mga bahay mo, ito. Itong VFS Spare 1, Spare 2 ad account. Lahat yan bahay ko. Imaginein mo, ayan yun, no? Ayan siya. So yung bahay na yon, ibig sabihin, ito yung mga assets ko, yung mga bahay na yan. Ibig sabihin, this is for my client, this is for my client, this is for Sir Rodel's ad account. Ibig sabihin, ito yung pag-aari ko, yung tatlo na to. Tapos the rest nito is for my clients. Actually, yung iba dito is, ito kasi ano to yung this was a demo account from another batch. So I'm gonna remove it. I'm gonna remove this one. So, ibig sabihin guys, itong mga nasa gilid na to, yung pages, yung ad accounts, yung Instagram accounts, WhatsApp accounts. Ibig sabihin po, these are your assets sa gilid. So, para siyang subdivision, ito yung pinakabuong subdivision mo and ito yung pinakabahay mo. So, pagpasok mo ng subdivision, di ba, meron siyang main office. Ito yung pinaka-main office mo, yung people. Okay? So, ganun po itsura niyan. Hopefully, naiintindihan, guys. Before I proceed kay si Miss Isabel Daza ba to? Parang nilagay mo lang Z para kunyari hindi halata. May Aquino, ayan. So, go ahead, Miss Isabel. Ano yung akin po, zero ad account pero may other assets. What does it mean po? If you're using laptop or PC, you can share your screen, Miss Isabel. But if you're using mobile phone, I don't think so. I'm not gonna be able to navigate your device. Okay? You can share your screen, Miss Isabel, para matulungan kita. Joshua, kaya pala coach, pag may nakikita akong ads, iba-iba yung account nila, iba-iba yung likes ng bawat page. Well, well, iba-iba yung account nila. Well, iba-ibang pages siguro, pero hindi mo kasi malalaman kung meron siyang multiple ad account. And kapag nakita mo yung ads nila, hindi mo malalaman yun kung ilang ad account yung gamit nila unless makapasok ka doon sa business portfolio nila. Okay? So, possible na meron siya lang multiple pages. 'Di ba? Ba't ganito itsura ng ano mo? Ano ka ba? Miss Isabel, parang kwadradong maliit. Sige, anyway, pahingi na lang ako ng, ayan, so lumaki na siya. Pahingi na lang ako ng remote control access, approve mo lang. Tapos, masyadong malaki sa end ko, i-click mo yung control minus para lumiit yung ano mo, yung device mo. Control minus. May copy po ng recording nito, need ko po ulit-ulitin para lang po maintindihan. Yes po, after po ng, later po, after nung po ng session, we're gonna send you another email. Nandun po yung instructions on how you can be able to access your dashboard. Control minus mo sa keyboard mo. I hope you're using laptop or PC. Control minus para lumiit, masyadong malaki. Yan. So, ano po yung ano nyo dito? Miss, pangalan nito? Si Isabel Daza. Isabel. Anong concern nyo dito, Miss Isabel? In-unmute kita, pwede mo magsalita. Hello, good evening. Hi, Miss Isabel. Good afternoon. Good evening. Yes. Yan po, nasa na ba ako? I'm lost. Wait lang. Huwag po kayong kabahan. Okay lang. On the spot lang kita, pero ano lang. We are all students here. Kahit ako, nag-aaral ako. Yeah, Hindi hindi natatapos. na ako familiar sa Zoom kasi Teams ang ano. Wait. Okay lang, okay lang. Lumalabas kasi yung yung header niya, yung mga chat, sharing ng screen, so I cannot really control. Wait. Oops. Sige lang. Yan. Here you go. So, ano So, pong concern po natin dyan?
Ads manager, Mm, campaigns. Yeah. yes. Okay. So, Okay? yan po. Wait, loading yung internet. Kailangan mong i-click to. Go to business settings. Ito, ito, Oh, ito. okay. Yan. Sure. So, click mo yung business settings. Yan. Mm-hmm. And then, makikita mo dito, wala ka pa talagang ad account. So, you need to create one. Under Putot Okay. Haven. Yeah, So, ang okay. gagawin mo dito, the same way kung paano ko ginawa yung kay Sir Rodel, so you're gonna click add and then continue the process para magkaroon ka ng ad account under Potot Haven. Oh, So, pag kinilik ko tong drop down dito, yan, meron ka ng business portfolio. Other assets nasa baba, but just proceed, continue running ads under this business portfolio. Actually, pwede mo naman tong i-rename itong yeah. business Mm-mm. portfolio na to. So, you can rename it by going here sa business info and then click mo tong edit and then you can just put a parang kasi ano yun ang ginagawa ko diyan, hindi ko siya pinapangalanan ng page name. Kunyari, anong tawag dito? Kunyari, I'll give you an example. Di ba parang alam natin Jollibee is a brand. Di ba? Pero pag tinignan mo yung business name nila, yung legal business name nila is I'm not sure kung anong legal business name na Jan Kakchong ba? Parang ganun. So hindi naman talaga yun yung ang Corporation actually, yeah. Corporation so sarili. kailangan mong ilagay doon yung legal business name doon sa business portfolio. That's better. Tapos doon sa part ng page, this is where you put the page name, yung Yung name. pinaka-brand ninyo. Oo. Para hindi ka Okay. malito, 'di ba? Okay. 'Di ba? Yun. Okay, cool. So in your sa case mo, kailangan mo mag-create ng ad account. So you need to go through the process, create a new ad account, and then ang ad account name, sige, tulungan kita. Type mo yung ad account name dito na naisip mo. Potot Ads yan. Lagay mo lang dyan, Potot Ads. Yan. Potot Ads. Tapos change the time zone. Check for the Philippines. PH, type mo PH. Or Manila, Manila pala. Manila, sorry. Manila, yan. Asia Manila. Change mo yung currency to Philippine Peso. Yan. Tapos click mo yung next. And then, tama yan, my business. Click mo yung next. And then, I agree. Click mo yung box. And then, create an account. Yan. Very good. Now, so meron ka ng ad account. What you're gonna need to do is to add the payment method. So, add payment info. Pwedeng credit card, pwedeng Paymaya, or pwedeng GCash. So, click mo yung PayPal also. PayPal pwede rin. So, add payment info. Are you gonna put payment info right now or later on? No. Okay, Later na siguro. later on. So, yan. Continue mo lang yung process and then you'll Next. be And then, next and then that's yeah. it. Oh, So, sorry. yeah. So, Anyway. do you know where to go later on kapag ka mag-add ka na? You need to assign yourself, by the way. Assign people. Click mo yung assign people. Ito. No. Ay, Go sorry. back sa add accounts. Dito. Yan. Assign people. Yan. And then you need to assign yourself. And Okay. yeah, Sorry. CISA. And then full control. Ayan. And then assign. Then, kung maglalagay ka ng payment method later on, this is where you go. Dito sa refresh muna natin. Yeah, this is where you go. Itong inverted triangle. Click the inverted triangle. View payment methods and then you're gonna be redirected dito sa billing and payments. Yeah. So what you're gonna need is go to add payment method and then select the payment method that you want. Okay. Ibu-bookmark ko na siya para hindi ka na mahirap. Ay, wala, di ko alam kung paano mag-bookmark dito eh. I'm using Google Chrome pero yeah. I need to folder. I'm gonna create. Yeah. What's this? Meta payment method. Meta payment na lang yan. Para mas madali. There you go. Okay. Congratulations. So that's how you do it. So basically, guys, you now have a clear understanding of what is the Facebook page, what is the Meta Business Suite,
what is the ads manager, and what is the business portfolio. So, ibig sabihin na himay-himay na natin, na nagkakaroon na, may idea na kayo where to navigate whenever you want to add the payment, where to navigate wherever you want to schedule a post, where to navigate where you want to reply to messages, and where to navigate when to run ads. So tomorrow, I'm gonna be giving you guys the second topic would be understanding the Facebook auction, how the Facebook auction works. Now, paano kayo charge ni Meta ng inyong budget? Paano nagwo-work ang Facebook algorithm para magkaroon kayo ng context, para magkaroon kayo ng idea. Hindi yung puro run lang tayo ng ads pero hindi natin naiintindihan paano nagwo-work si Meta. Okay, so tomorrow that would be our topic. And then, May Aquino, bakit po ang mura ng course po ninyo compare po sa iba po? I'm very curious po. This is a very good question, Miss May. Hopefully, Miss May Aquino, nandito ka pa rin by day 5. No, kasi I'll explain it briefly or I'll explain it in a sense na maiintindihan mo. Pag hindi mo naintindihan, ang hina kong coach. hindi ko mapaintindi yung or ang hina kong trainer. Well, kung coach man or trainer, whatever, wala naman akong pake doon. Basta importante, may natutulungan tayo. Tapos mo ilang araw din po binibigay po ninyo. 5 days po tayo magte-training, Miss May. Day 1 today, day 2 tomorrow, at least 1 hour per session po tayo. Lifetime recording po ito. Wala pong expiration yung anong tawag dito, yung training po natin. Ngayon kung nagtataka ka bakit 499 lang po yung course ko, maiintindihan mo by day 5. Pag nag-compute na tayo, pag ginamit na natin yung Facebook Ads Calculator, maiintindihan ninyo kung bakit mura ako magbigay ng training. Okay? So hopefully Miss May, nandito ka by Friday. Okay? The reason why chinap-chap ko tong training na to in 5 days kasi hindi ko kaya magsalita ng more than 1 hour. No? Nagagasgas yung lalamunan ko. Hindi kaya ng lalamunan ko yung mahabang salita. Okay, so again, ulitin ko, day 5 sana makita kita dito sa Zoom para mas ma-explain ko sa iyo ng maayos kung bakit mura yung course, yung training ko. Hi coach, magkakaroon po ba ng lesson about Andromeda and creative strategies? Meron akong free training diyan, Sir William. You just need to go to YouTube. May free training ako diyan. You don't need to enroll. Kasi may free training ako. Pag pumunta ka ng YouTube, type mo lang dito, Meta Andromeda Tagalog. Meta Andromeda Tagalog. And then, makikita mo dito yung video ko. Para hindi kayo, share ko to dito. Copy. And then, yan, save nyo na. Or pwede nyo naman i-search yan sa YouTube. No? So, Meta Andromeda Tagalog, makikita nyo agad yung ko doon, yung videos ko. Okay, excuse me. Coach, pwede po magpa one-on-one training po? Pwede po, Miss Joveline. You can go to, you can send me a direct message sa Facebook ko. Punta po kayo sa, yung Facebook ko po is, is pareho lang din ng itsura ng page ko. So, Hill Clarence, ito yung URL ko, hillclarence.digitalhomie. Yan, so send ko na lang din dito para alam niyo kung saan ako po hahanapin. So Hill Clarence, pag kinignan niyo yung Facebook page ko, pareho lang yan. Digital Homie, yung background ko, pareho lang sila. Okay, so you send me a direct message kung gusto mo magpa-one-on-one. Miss Joveline, okay? Okay, sino pa ba yung mga questions dito? Si Sir William, makaka-receive po ba kami ng recording ng daily calls? May work kasi ako ngayon, I cannot focus.
Yes, I'm gonna be sending another email. Just give me at least 15 to 20 minutes to render the training tonight, and then you'll receive another email. Nandun yung instructions on how you can be able to access the dashboard. No? So that's how you watch the replay later on. Okay. So, any more questions before you guys we can proceed tomorrow? Any questions? Violent reactions? Anyone? Thank you. Thank you, Miss Isabel. Sir, I'm handling multiple pages po. Is it okay lang po ba to use one ad account on multiple FB pages, branches? Jay, if those pages are the same business, line of business, for example, aesthetic clinic ito, tapos they have different branches, that's okay. Pero kung halimbawa ang multiple pages yan into different type of businesses, halimbawa, meron kang business, gasoline station business, meron kang car wash business, meron kang aesthetic clinic business, iba-ibang business model, you have to create a different ad account on each pages. Okay? Miss Sandra, I'll save my questions for the next days po. It's on the campaigns itself. Yeah, that's on day 3, Miss Sandra. Okay? Same store po, multiple branches lang, kaya po multiple pages yan. Yeah, okay lang yun. Kahit isang ad account lang, Miss J. Anong tawag dito? The reason why pinapa-separate ko siya ng ad account kung pagkakaiba sila ng business model kasi ang tawag dito, mag-accumulate po kasi yung data nung magkakaibang buyer persona. Halimbawa, yung isang business mo more on, let's say, car wash, no? Nagbebenta ka or magka-car wash services ka. Yung isa naman, aesthetic clinic. Kapag ginumbine mo yun sa isang ad account, maghahalo po yung data nun. Nung car wash saka nung aesthetic clinic, malilito yung algorithm ni Meta kung sino ba talaga yung target audience mo. So you have to group them. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, mag-create kayo ng business portfolio, tapos pwede ka mag-create ng multiple ad accounts under one business portfolio. So, preferably one ad account, one page, or one business model. O pwede rin namang multiple pages in one ad account just to make sure that they belong to the same business model. Ano, kung branches lang yan, branches ng aesthetic clinic or branches ng convenience store, no, pare-parehong convenience store, multiple pages lang, magkakaibang branches, pwede yon. Pero kung magkakaiba ng business model, you have to create multiple ad accounts, preferably one ad account per one business model. Gets? Madidiscuss din po ba yung maps sa ad sets, yung radius po sa audience per mile? Yes, that's day 3, Jay. Okay. Coach, affected pa din ba Meta Ads ang app tracking transparency 880? Yes. Matagal na tong kung anong tawag dito? If you're referring to the iOS 14 and the yung anong tawag dito, yung advanced tracking. Yes, pero hindi na kasi ako hindi ko siya masyadong pinoproblema yung tracking. Kasi ang pinaka-tracking ko is nasa Meta Business Suite. Kapag Messenger campaign yung ginagamit mo, mas madali siyang i-track. Pero kapag meron kang website, hindi ko na siya tinatrack or hindi na ako gumagamit ng special tracker, advanced tracking. Kasi nagre-rely ako sa CAC, yung customer acquisition cost na tinatawag. Most people or most advertisers, they try to install WeTrack.io or maraming apps. Maraming apps na pwede mong i-install para matrack mo ng mas maayos. Meron siyang Triple Whale, ginagamit din yon. Triple Whale, WeTrack.io, Hyros. Madaming third-party tool na pwede mong gamitin. Pero ako kasi hindi ko kinokomplikado yung sarili ko.
sa mga tool na yon. Ang bottom line ko dito, CAC. Kahit na hindi ko natatrack sa front end, tinatrack ko sa back end. Ibig sabihin, kinakount ko yung uh, number of customers, real-time customers sa back end. Tapos yun yung kinakount ko, ibabangga ko yun dun sa total ad spend ko sa Ads Manager. So mas ano siya, mas less anong tawag dito, mas less trabaho. Mas ano yun, mas efficient in terms of uh, tracking your KPI. Okay, kasi yung iba masyado silang nagpapaka-geek Masyado silang ano yan yung hindi kailangan maintindihan ko kung anong ads ang nagbibigay ng anong tawag dito, nagbibigay ng ROI sa akin. Kailangan maintindihan ko kung anong ads yung nagbibigay sa akin ng mataas na ROI. So, matrabaho yun Ako kasi gusto ko simple lang yung pag-run ko ng ads. Titingnan ko lang siya, magkano yung total ad spend ko? Am I within my ideal CAC? If the answer is yes, ito yung pag-uusapan natin on day 5. Hopefully, nandito kayo guys, day 5. Sa session natin using the Facebook Ads Calculator. If my ideal CAC or if my ideal CAC is within my ideal CAC, that's it. Regardless kung anong ad man yung nagbigay ng benta dyan or hindi ko na yung tinatrack kung anong ad yung especially Beta Andromeda, di ba? Update. So, bigyan ko kayo ng context para na medyo na-excite lang ako sa tanong ni Sir Rodel. Ito siya Ito yung mismong ads ko. Ipapakita ko mismo sa inyo. Yung ads ko mismo. So, parang ganito guys yun, no? So, para magkaroon kayo ng yung ibig ko sabihin. No? So, si Rodel, ganito yan Profitable pa din po pag mag-website like Shopify using Meta Ads. Is that a question, Sir Rodel, or is that a statement? So this is my ads or my account mismo. So I have 2 campaigns, isang MOF, isang main campaign. So i-flex ko lang ng konti, sabi ni Meta high performing daw. Ayan. So ang galing ko yata mag-ads, ang high performing sabi ni Meta. So meron akong isang ad set dito. By the way, Facebook page admins pa yung nakalagay dyan. Pero it's been running kasi for quite some time. Pero after Meta Andromeda kasi, broad open audience na lang ang gagamitin mo dyan. Anyhow, so dito kasi sa ad level, makikita mo dito na merong mga ads na may purchase at merong wala. So halimbawa ito, 4,000 reach na to, walang purchase. Wala naman akong pake dyan kung walang benta yan or wala So, ituturo ko sa inyo yan. So, ito, may 2 purchase, may 3, may 2, may 2. Pero makikita mo dito, may mga ilan-ilan na mababa yung reach. Ito naman, sobrang taas ng reach, pero walang purchase. So, wala na akong, hindi ko na yung tinitingnan yung ads na yan. Ang tinitingnan ko is either itong ad set level, magkano yung cost per result ko. Ayan, 407.29. Pagdating ko sa campaign level, ganun din yan, 407.27 or 2029. Dito lang ako nakamonitor, Sir Rodel. Hindi ko na tinitingnan yung ads. Wala na akong pakialam dito sa ads kung anong itsura ng ads na yan dyan or magkano yung cost per purchase. Ito, 73 pesos, 208, 149. Meron ba akong mahal dito? Ito, 659, medyo mahal to. By the way, itong ad na to, best performing ad ko to. It's been running for 4 years. Since 2021 ni-launch ko to, I'm pretty much sure dumana sa newsfeed ninyo to. 4 years na pong tumatakbo to. This is my best performing ad. 4 years nang tumatakbo yan. Ang cost per result niya, 659. Wala na akong pakialam dyan kung mahal o mura. Ito ang pinapakialaman ko, yung cost per acquisition. That's it. Okay, so pag-aaralan natin yan on day 5. Okay, hindi ko na rin tinatrack yan si Rodel kung anong ad yung nagbigay ng benta or what not.
Hindi ko na rin tinatrack yun. Ang tinatrack ko is cost per acquisition. That's it. CAC. Wala nang iba. Profitable pa din po mag-website like Shopify? Yes. Kasi may client ako ngayon, profitable naman kami. Ang total ad spend namin, kasi nag-update siya kanina, sabi niya, 890,000 na daw yung benta. Pero ang total ad spend namin is, let's check, double check ko ha. Confidential lang to, hindi ko pa pwede ipakita sa inyo yung ad account niya. Ang total ad spend namin for this month is total ad spend namin this month is 15,000 plus 7, 22,000. Yun, nag-spend kami ng 22,000 December 1 to December 15 pero bumenta na siya ng 890,000 total sales. So profitable. 'Di ba? So pag ano mo 'yon, 890,000 divide it by 22,000. So that's 40x, tama ba? 890,000 divided by 22,000. Yan, 40x ROAS. 'Di ba? Okay. So, will you be discussing also the correct copies and creative strategies po? Yes, that would be on day 3, Miss Sandra. Okay, Doc. So, maraming salamat guys for joining tonight. I'll be seeing you guys tomorrow at 7:30 p.m. And ang topic natin is paano kayo charge ni Meta ng inyong budget, how the algorithm works, how the Meta Facebook auction works, para naiintindihan nyo na hindi lang yung launch lang tayo ng launch ng ads at hindi natin naiintindihan kung paano kayo charge ni Meta. Okay? I'll be sending you guys an email. Just give me a couple of minutes to render the training session tonight, and then you'll receive another email afterwards. Siguro mga by 9 p.m. tonight. Okay? Maraming salamat and I'll see you tomorrow, guys. Bye-bye.